Sa mismong gabi ng aking paghihirap, pinlano ng aking biyenan, na agawin ang aking sanggol at itapon ako sa kalsada, habang ako ay nanginginig sa malamig na sahig ng rest house. Nagtatawanan naman si Bianca at ang asawa kong si Nico sa aming mansyon. Hampas lupa ka lang, Mayumi, ang huling tawa ng aking biyenan. Ngunit hindi nila alam hawak ko na ang mitsa ng kanilang pagbagsak. Patay na ang mahina at matiising si Mayumi. Humarap kayo sa bagyong wawasak sa inyong wad na imperyo. Paano ko sila dudurugin sa sarili nilang laro? Alamin ang unang ganti sa Kabanata 1. Maingat kong itinutupi ang maliliit na damit ng sanggol sa ibabaw ng aking kandungan habang hinahaplos ang 8 buwang umbok ng aking tiyan sa loob ng nakatagong silid ng mansyon sa Tagaytay. Ang bawat tahi ng tela ay puno ng pagmamahal na inilaan ko para sa aming magiging anak ni Nico. Ngunit sa ikatlong sandali ng aking pag-iisa, dumating ang tinig na wumasak sa aking buong pagkatao. Narinig ko ang malamig na boses ni Doña Corazon mula sa nakabukas ng kuunti na pinto ng balkon. Pagkapanganak ng hampas lupang yan, kukunin natin ang bata at papapirmahin natin siya sa waiver habang wala pa siyang lakas. Sasabihin natin kay Nico kapag umuwi siya mula Singapore na nagtanan si Mayumi kasama ang milyon-milyong pera ng pamilya. Tita Corazon, sigurado ba kayong paniniwalaan tayo ni Nico? Ang maarte at paimbabaw na boses ni Bianca ang sumunod na umalingaw-ngaw. Baka magalit si Nico kapag nalaman niyang pinalayas natin ang asawa niya. Tumawa ng mahina at puno ng panghahamak ang aking biyenan. Nico is my son, Bianca. Madali siyang manipulahin kapag emosyonal. At saka, sino ba si Mayumi, isa lang siyang anak ng mahirap na nagbebenta ng bulaklak sa bangketa? Hindi nararapat ang dugo niya sa angka ng mga Sarmiento. Ikak ang gusto kong maging ina ng apo ko at maging misis ng anak ko. Bumukas ang pinto ng aking silid at pumasok si Doña Corazon kasama si Bianca. May dala silang baso ng gatas. Inom ka muna, Mayumi. Pilit ng ngiti ni Doña Corazon habang nakatitig sa aking tiyan ng may kasakiman. Para sa kalusugan ng baby. Alam mo naman na ginagawa natin ang lahat para sa ikabubuti ng pamilyang ito, di ba? Kailangan mong magpahinga ng mabuti at huwag na mag-isip ng kahit ano. Si Bianca naman ay lumapit at nagpanggap na naaawa. Ate Mayumi, huwag ka na mag-alala. Kapag nanganak ka na, ako na ang bahalang mag-alaga sa baby ninyo ni Nico. Bumalik ka na lang sa probinsya ninyo para hindi ka mahirapan. Mas nababagay ka roon. Habang nakatayo sila sa aking harap, nais nilang makita ang aking pagluha, ang aking pagmamakaawa at ang aking pagkabasag. Ngunit walang luhang pumatak mula sa aking mga mata. Ang init ng aking pagmamahal para sa pamilyang ito ay biglang naging napakalamig na yelo. 10 taon kong pilit na pinatunayan ang sarili ko sa pamilyang Sarmiento. Tiniis ko ang lahat ng at ang pagtrato sa akin na parang katulong at ang kawalan ng respeto dahil lang sa pagmamahal ko kay Nico. Ngunit sa sandaling ito ang Mayumi na matiisin at uto-uto ay tuluyan ng namatay. Ang natira na lamang ay isang inang handang pumatay ng sariling damdamin upang protektahan ang kanyang dignidad at ang kanyang anak. Tinitigan ko si Doña Corazon ng diretso sa kanyang mga mata nang walang kahit konting takot o pangangatog. Isang munting malamig na ngiti ang lumabas sa aking mga labi, isang ngiting nagdulot ng bahagyang pagkabagabag sa mukha ng aking biyenan. Salamat sa pag-aalala, Doña Corazon. Ang boses ko ay napakatahimik, ngunit napakatulis na parang balisong na dahan-dahang itinusok sa hangin. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang eksaktong nararapat para sa batang ito. Walang makakakuha sa kanya mula sa akin. Inabot ko ang baso ng gatas at inilagay ito sa tabi ng mesa nang hindi iniinom. Maaari na kayong lumabas. Kailangan ko nang magpahinga para sa aming paghaharap bukas. Nagkating-inan sina Doña Corazon at Bianca. Nabigla sila sa aking reaksyon. Inaasahan nilang magwawala ako o iiyak. Ngunit ang aking nakakatakot na katahimikan ang nagpagulo sa kanilang isip. Bago sila lumabas, mabilis na pinalitan ni Doña Corazon ang susi sa pinto at lihim na ikinulong ang silid mula sa labas.
Ang tunog ng pag-ikot ng susi sa pinto ay hindi naging kulungan para sa akin, kundi isang hudyat ng aking paglaya. Nang makasigurado akong nakalayo na sila, agad akong tumayo nang walang anumang ingay. Walang bakas ng panghihina sa aking mga kilos. Mabilis akong lumapit sa ilalim ng aking vanity dresser. Hinila ko ang nakatagong kahoy sa ilalim at inilabor ang isang maliit na bag na nakatago roon. Sa loob ng bag na iyon ay ang aking encrypted USB drive na naglalaman ng lahat ng mga legal na dokumento, financial ledgers at patent ng aking sariling flower export business, isang negosyong matagal nang sinusubukang angkinin ni Doña Corazon nang hindi nalalaman ni Nico. Kasama rin doon ang isang lumang emergency burner phone na lihim na ibinigay sa akin ng tapat na katulong na si Jessa, 2 araw na ang nakalipas. Binuksan ko ang telepono at mabilis na pinalabas ang numero ng aking abogado sa Maynila. Ang bawat pindot ng aking daliri sa screen ay puno ng kalkulado at malamig na galit. "Ati Delgado," ang pabulong, ngunit matatag kong boses sa kabilang linya habang nakatitig ako sa nakagapos na pinto. "Ihanda mo ang lahat ng affidavit para sa kidnapping, illegal detention at fiduciary fraud laban kay Corazon Sarmiento. At pakihanda na rin ang mga papel ng annulment para kay Nico." "Mrs. Sarmiento, sigurado na ba kayo rito?" tanong ng abogado sa kabilang linya. "Kapag ginawa natin ito, wawasakin nito ang buong pangalan ng mga Sarmiento sa negosyo at lipunan." Ipinikit ko ang aking mga mata at muling hinawakan ang aking tiyan. Bawat tibok ng puso ng aking anak ay nagpapaalala sa akin na wala nang balikan pa. "Huwag mo na akong tawaging Mrs. Sarmiento Attorney," malamig kong sagot habang ang aking paningin ay nakatutok sa dilim ng labas ng bintana. Mula sa gabing ito, ako na ulit si Mayumi Flores. At sisiguraduhin kong bawat luha na hindi ko iniluha ngayong gabi ay babayaran ng pamilyang iyon ng buo. Mabilis kong pinatay ang telepono at itinago ito sa ilalim ng kotson. Lumapit ako sa bintana at tiningnan ang nakatatayong 2 bodyguard ni Doña Corazon sa ibaba ng harden. Hindi nila alam na ang babaeng pinaliligiran nila ng pader ay hindi na ang maamong munting ibon na kanilang hinuli, kundi ang bagyo na wawasak sa kanilang buong kaharian. Bago pa man sumikat ang araw, inilipat ako sa isang nakahahiwalay na rest house sa bayan ng Batangas. Hindi ako nagwala o sumigaw habang isinasakay sa itim na sasakyan ng 2 bodyguard ni Doña Corazon. Sa halip, tahimik kong tinandaan ng bawat liko ang tagal ng biyahe at ang amoy ng asin sa hangin na nagpapatunay na malapit kami sa baybayin. Ang bawat minutong lumilipas ay hindi oras ng pagdurusa para sa akin, kundi oras ng paghahanda. Nang mag-uumaga na pumasok si Doña Corazon sa lumang rest house na napapalibutan ng matataas na bakod at bakal na tarangkahan. Nakasunod sa kanya ang 2 lalaking may malalaking katawan na magbabantay sa akin. Sariwa ang hangin dito sa Batangas, Mayumi. Malamig na pahayag ng aking biyenan habang nakatayo sa tapat ng window blinds. "Dapat ka pa ngang magpasalamat dahil hindi kita itinapon sa kalsada. Mananatili ka rito hanggang sa mga anak ka. Pagkatapos mong pirmahan ang waiver ng bata at ang paglilipat ng iyong flower business sa pangalan ng Sarmiento Enterprise, bibigyan kita ng kaunting pera para makabalik ka sa probinsya ninyo." Tiningnan ko siya mula sa aking kinauupuan sa gilid ng kama. Walang kahit anong luha o takot sa aking mukha, isang bagay na tila mas lalong nagpapasiklab sa kanyang galit. "Masarap na ang hangin dito, Doña Corazon," ang sagot ko sa isang napakagandang tono na may halong matalim na pang-uukit. "Malayo sa mabaho at bulok na amoy ng sistema sa mansyon ninyo." Nanliit ang mga mata ni Doña Corazon. "Magpakasaya ka habang may lakas ka pa magsalita. Pagkapanganak mo, sisiguraduhin kong wala ka ng kahit anong boses sa lipunang ito." Mabilis siyang tumalikod at inutusan ang 2 guard eye lock ang tarangkahan. Walang sinumang papasok o lalabas nang walang pahintulot ko. Nang maiwan ako sa silid, pumasok ang batang katulong na si Jessa na nanginginig ang mga kamay habang may dalang plato ng pagkain. Umiiyak ang bata. Halatang takot na takot sa mga banta ng aking biyenan. "Ate Mayumi, patawarin niyo po ako." Pabulong na iyak ni Jessa habang inilalapag ang pagkain sa mesa.
Natatakot po ako. Sinabi ni Doña Corazon na ikukulong niya rin ang pamilya ko kapag tinulungan kita. Inabot ko ang kanyang kamay. Hindi ako nagpakita ng panghihina sa harap niya dahil alam kong kailangan niya ang aking lakas. Kinuha ko ang plato ng pagkain at inilapit ito sa kanya. Kumain ka muna, Jessa. Malamig, ngunit may init kong sinabi habang pinupunasan ang kanyang luha. Huwag kang umiyak. Hindi tayo magpapatalo sa kanila. Ang taong gumagamit ng takot para mamuno ay ang taong pinakamatalaw sa katotohanan. Naantig ang puso ni Jessa sa aking ginawa. Tumingin siya sa akin ng may buong paghangal at tiwala. Ate Mayumi, may lumang linya ng telpon o sa ilalim ng cabinet sa bodega sa kusina. Hindi na yung ginagamit ng pamilya Sarmiento pero napansin ko kahapon na may tunog pa rin ang linya kapag inililipat ang switch. Isang munting kidlat ng pag-asa ang gumuhit sa aking isip. Mabilis ngunit maingat kaming pumunta sa bodega sa likod ng kusina habang ang dalawang bodyguard ay busy sa pag-inom ng kape sa labas ng bakod. Sa ilalim ng mga lumang kahon, natagpuan ko ang itim at maalikabok na telpono. Inangat ko ang receiver at narinig ang mahinang tunog ng linya buhay pa ito para sa mga lokal na tawag. Agad kong pinalabas ang numero ng isang tao na hindi kailanman maiisip ni Doña Corazon, ang head ng local police station sa Batangas, na dating matalik na kaibigan at client ng aking pumanaw na ama sa kanyang flower farm. Huwag kang matakot, Jessa. Ang pabulong kong utos sa katulong habang nakatayo siya sa pinto upang mag-abang. Sundin mo lang ang bawat utos ko at makakalabas tayo rito ng may buong karangalan. Habang pabilis ng pabilis ang pagdial ko sa mga numero, narinig ko ang mabibigat na yabag ng sapatos ng isa sa mga bodyguard mula sa balkona. Ang mga yabag ay patungo sa direksyon ng bodega kung saan kami nakatago. Napatigil ang tibok ng aking puso, ngunit hindi ko ibinaba ang receiver. Pilit kong tinatapos ang huling numero habang ang hawakan ng pinto ng bodega ay dahan-dahang umiikot. Bumukas ang pinto at humarap sa amin ang malaking katawan ng bodyguard na si Gardo, nakatitig sa itim na kable ng telpeno na nazapulupot sa aking kamay. Nang pumasok si Gardo sa bodega, habang hawak ko ang kable ng telpeno, hindi ako nagpakita ng kahit konting gulat. Sa halip malamig, ko siyang tinitigan at nagsalita sa telpeno sa isang formal na boses. Sige po, Kapitan. Ipapadala ko ang mga bulaklak para sa okasyon sa munisipyo ng Batangas mamayang hapon. Salamat po! Mabilis kong ibinaba ang receiver at inabot ito kay Gardo bago pa man niya maidikit ang kanyang maruming kamay sa akin. Tapos na ako, malamig kong sinabi habang nilalagpasan siya ng may buong karangalan. Dahil sa aking kawalan ng takot, natulala si Gardo at hindi nakakilos. Bumalik ako sa aking silid at tiningnan ang lumang orasan sa dingding. 2:00 na ng hapon. Alam kong sa mga sandaling ito, lumalapag na ang eroplano ni Nico sa NAIA mula Singapore. Kabisado ko ang bawat kilos ng aking asawa. Alam kong diretso siya sa mansyon sa Tagaytay dahil sabik siyang makita ako at ang aming 8 buwang baby. At alam ko rin kung paano siya sasalubungin ng aking biyenan. Bago ako dinala ng mga bodyguard ni Doña Corazon, palabas ng mansyon kahapon, inisip ko na ang lahat ng gagamiting kasinungalingan ng aking biyenan. Alam kong sasabihin niyang nagnakaw ako at nagtanan kasamang ibang lalaki. Kaya naman nag-iwan ako ng mga bitag sa aming kwarto na tanging si Nico lamang ang makakaintindi. Ayon sa palihim na text message na natanggap ko mula kay Jessa na nakabalik na sa Tagaytay, salubong ang mga luha ni Doña Corazon at Bianca nang pumasok si Nico sa pinto ng mansyon. Nico, anak! Ang madramang sigaw ni Doña Corazon habang kumakapit sa braso ng aking asawa. Wala na si Mayumi. Kinuha niya ang 10 milyon sa account ng kumpanya at sumama sa dating kasintahan sa probinsya. Si Bianca naman ay umalalay kay Doña Corazon habang nagpapakita ng pekeng awa. Nico, pilit ko siyang pinigilan, pero itinulak niya si Tita Corazon at sinabing hindi ka na niya mahal. Subalit hindi ganon kabulag si Nico para maniwala agad. Kilala niya ako. Alam niya mas mahalaga sa akin ang aming pamilya kaysa sa kahit anong pera. Mabilis siyang umakyat sa aming silid sa Tagaytay upang hanapin ako. Pumasok si Nico sa aming kwarto na puno ng katahimikan.
Naamoy niya ang natitirang bango ng aking paboritong rosas na pabango sa unan. Sa ibabaw ng mesa, nakita niya ang maliliit na medyas ng aming baby na maingat kong itinupi. At sa ilalim ng aking jewelry box, nakita niya ang matalim na markang inukit ko gamit ang aking nail file bago ako kinuha ng mga bodyguard. Tumingin ka sa safe ng iyong ina. Ang katotohanan at ang aking pasaporte ay nakakulong doon. Ang simpleng mensaheng iyon ang umasak sa tiwala ni Nico sa kanyang ina. Agad siyang bumaba sa study room ni Doña Corazon at hinarap ang kanyang ina upang buksan ang safe. Habang iniisip ko ang action ng iyon sa Tagaytay, biglang nag-vibrate ang aking hidden burner phone sa ilalim ng kutsyon. Isang text mula kay Ate Delgado. Nahanap na ni Nico ang pasaporte at mga pekeng bank transfer document sa safe ng kanyang ina. Nalaman na niya ang kinaroroonan mo sa Batangas at kasalukuyan na siyang nagmamaneho patungo Orian. Isang malamig ng ngiti ang lumabas sa aking mga labi. Nagsisimula ng gumuho ang kaharian ng mga Sarmiento. Ngunit bago ko pa man maipagdiwang ang paunang tagumpay na ito, narinig ko ang mabilis na pagpreno ng 2 sasakyan sa labas ng rest house sa Batangas. Bumukas ang pinto ng aking kwarto at pumasok si Doña Corazon. Kasama niya si Bianca at isang lalaking nakatatakot ang mukha na may dalang black medical bag, isang bayarang doktor. Nalaman na ni Nico ang lahat. Galit na sigaw ni Doña Corazon habang namumula ang kanyang muka sa matinding takot at galit. Ngunit hindi ko hahayaang sirain mo ang pamilya ko, doktor. Injectan mo siya ngayon. Then ipalabor mo siya ngayong gabi at kunin ang bata bago makarating si Nico. Inilabas ng doktor ang isang hiringgilya na may lamang malinaw na gamot habang inilapag ni Bianca ang waiver form at panulat sa aking harapan. Inilapit ng bayarang doktor ang hiringilya sa aking braso habang nanlalamig ang aking balat. Sa panig ni Doña Corazon, iniharap niya ang 2 pahina ng kontrata, ang pagsuwisyo sa aking karapatan bilang ina at ang paglilipat ng aking flower export business sa pangalan ng Sarmiento Enterprise. Pumirma ka na, Mayumi? Galit na utos ni Doña Corazon habang nanginginig ang kanyang boses sa takot na umabot si Nico. Kapag itinurok ito ng doktor, mabilis kang manganganak. Pirmahan mo na ito habang may kontrol ka pa sa isip mo. Tiningnan ko ang karayom, pagkatapos ay itinaas ko ang aking paningin sa doktor. Walang kahit konting takot sa aking mga mata, kundi isang napakalamig na paghahamak na nagpatigil sa kamay ng lalaki. Doktor, ang aking boses ay napakatahimik, ngunit bawat salita ay parang hatol ng korte. Alam mo ba ang parusa sa pagtuturok ng oxytocin sa isang babaeng buntis nang walang kanyang pahintulot? Automatic cancellation ng iyong lisensya at 10 taong pagkabilanggo para sa illegal medical malpractice at frustrated infanticide. Nanginig ang kamay ng doktor. Napatingin siya kay Doña Corazon at dahan-dahang ibinaba ang hiringgilya. Doña Corazon, hindi niyo sinabing ganyan ang mangyayari. Baka makulong ako rito. Huwag kang makinig sa kanya. Ang sigaw ng aking biyenan habang itinutulak ang doktor. Ako ang nagpapasweldo sa'yo. Gawin mo ang trabaho mo. Inabot ko ang panulat mula sa kamay ni Bianca. Nagkatinginan sila, inakalang sumusuko na ako dahil sa takot. Ngunit sa halip na pumirma, dahan-dahan kong iginuhit ang balangkas ng isang maliit na bulaklak sa gilid ng papel. Ang aking bawat kilos ay kalkulado at puno ng pang-aasar sa kanilang kawalan ng kaalaman sa batas. Pumipirma lamang ako sa mga kontratang may halaga. Malamig kong pahayag habang pinalilibutan ng guhit ang mga talata ng kontrata. Ang papel na ito ay kasing walang kwenta ng client mo. Tignan mo ang talata 4, Doña Corazon. Isinulat mo rito na itinatransfer ko ang Sarmiento Flower Exports. Walang ganyang kumpanya. Ang kumpanya ko ay nakarehistro bilang Flores Botanicals International. At ang buong ownership nito ay nakatali sa isang irrevocable trust fund sa pangalan ng aking anak. Nanlaki ang mga mata ni Doña Corazon. Napaatras si Bianca habang namumutla. Tita, anong ibig sabihin niyan hindi natin makukuha ang negosyo niya? I don't care about your stupid flowers.
Ang galit na sigaw ni Doña Corazon habang inaagaw ang papel. Ang gusto ko lang ay ang bata gusto kong mabura ang pangalan mo at ang dugong mahirap mo sa pamilya namin. Hindi nila alam sa ilalim ng aking kumot nakatutok ang aking hidden burner phone na nakakonekta sa isang live audio recording papunta sa teleponyo ng aking abogado at kay Police Captain Ramirez, na kasalukuyang kasama ni Nico sa sasakyan. Ang bawat salita at pag-amin ni Doña Corazon sa kanyang masamang balak ay naririnig ng mga awtoridad sa real time. Sa gitna ng galit ng aking biyana, nawala ng pagtitimpi ang doktor. Dahil sa takot at presyon mula kay Doña Corazon, mabilis niyang itinutok ang karayom at itinurok ang gamot sa aking braso. Naramdaman ko ang matalim na tusok at ang mabilis na pagpasok ng chemical sa aking dugo. Sa loob lamang ng ilang sandali, naramdaman ko ang matinding pilit na pag-ipit sa aking tiyan. Isang napakasakit na tunay na contraction ang gumuhit sa aking buong katawan. Ang aking 8 buwang baby ay gustong lumabas ngayon din. Napahawak ako sa gilid ng kama habang nanlamig ang aking noo sa pawis. Ngunit sa mismong sandaling yon, mula sa labas ng bakal na tarangkahan ng rest house, narinig ang maingay na pagpreno ng mga gulong at ang malakas na hiyaw ng mga wangwang ng sasakyan ng pulisya. Ang sakit na dulot ng chemical sa aking dugo ay parang apoy na sumusunog sa aking tiyan. Napakapit ako ng mahigpit sa bakal ng kama habang naghahabol ng hininga, ngunit hindi ako humiyaw. Ayaw kong ibigay kay Doña Corazon ang kasiyahang makita. Nasasaktan ako. Sa gitna ng takot ni Doña Corazon at Bianca dahil sa maingay na sirens ng pulis sa labas, narinig ang malakas na pagkakagiba ng pinto sa ibaba ng bahay. Ang mabibigat na yabag ng mga sapatos ng mga pulis ay mabilis na umakyat sa hagdanan. Isang segundo pa lamang ang nakalipas, pilit na ibinukas ang pinto ng aking silid. Pumasok si Police Captain Ramirez, kasama ang 4 na armadong pulis at sa likod nila ay si Nico. Namumutla ang mukha ng aking asawa, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagkagulat at panlulumo sa kanyang nakita. Ang nakita ni Nico ako na nakahiga sa kama, basang-basa ng pawis sa matinding sakit ng panganganak ang kara, umathiringgile sa kamay ng doktor at si Doña Corazon na hawak pa rin ang 2 pahina ng waiver document habang nakatayo sa aking tabi si Bianca. Nico? Ang mabilis na sigaw ni Doña Corazon habang sinusubok ang magpanggap na nag-aalala. Salamat sa Diyos. At dumating ka, nagwawala si Mayumi. Hindi maganda ang pag-iisip niya. Kaya inutusan ko ang doktor na pilitin siyang manganak para iligtas ang apo ko. Tumahimik ka, Ma. Ang galit na hiyaw ni Nico na umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang kanyang boses ay puno ng matinding pagkabigo at galit na. Ngayon ko lamang narinig sa kanya. Narinig ko ang lahat sa livestream. Narinig ko kung paano mo siya pinilit, kung paano mo siya ikinulong at kung paano mo sinubukang agawin ang anak ko sa asawa ko. Namutla si Doña Corazon. Hindi siya nakapagsalita habang lumapit si Captain Ramirez sa kanila. Mrs. Corazon Sarmiento at Dr. Valderrama, malamig na pahayag ng kapitan ng pulisya. Inaaresto namin kayo sa kasong illegal detention, coerced medical malpractice at grave threats. Huwag kayong gawa ng anumang kilos na labag sa batas. Habang pinuputulan ng pusa ng pulis ang mga kamay ng doktor at ng aking biyenan, napansin ko si Bianca na mabilis at lihim na nagtago ng isang maliit na pilak na susi sa loob ng kanyang handbag habang umiatras sa sulok ng silid. Mabilis na tumakbo si Nico, patungo sa aking tabi. Lumuhod siya sa gilid ng kama habang ang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang mga pisingi. Mayumi, Diyos ko, Mayumi, patawarin mo ako. Ang pagmamakaawa ni Nico habang nanginginig ang kanyang kamay na sinusubukang hawakan ng aking muka. Hindi ko alam. Hindi ko naisip na magagawa ito ng ina ko sa'yo. Please, let me hold you. Sa kabila ng matinding contraction na pumupunit sa aking katawan, dahan-dahan kong inilayo ang aking muka. Sa pamamagitan ng natitira kong lakas, itinulak ko ang kanyang dibdib palabas ng aking personal space. Huwag mo akong hahawakan, Nico. Ang aking boses ay napakatahimik, napakalamig at walang kahit anong bakas ng pagpapatawad. Ang mga kamay mo ay kasing dumi at kasing walang kwenta ng sa ina mo. Natigilan si Nico. Ang kanyang puso ay parang nabiyak sa dalawa.
nang makita ang walang katapusang lamig sa aking mga mata. Pumasok ang mga paramedics kasama ang isang stretcher. Sa mismong sandaling yon, naramdaman ko ang pagputok ng aking panubigan. Kailangan na natin siyang maipasok sa delivery room ngayon din. Ang sigaw ng lead paramedic habang tinitingnan ang monitor ng fetal heart rate. Bumababa ang tibok ng puso ng baby dahil sa itinurok na gamot. High-risk premature delivery ito. Inilipat ako sa stretcher. Sinubukan ni Nico na humawak sa gilid ng higaan habang itinatakbo ako palabas ng bahay patungo sa ambulan. Siya ngunit tinitigan ko siya ng diretso sa mata, isang tingin na naglagay ng permanenteng pader sa pagitan naming dalawa. Huwag kang susunod sa akin. Ang huling salita na ibinulong ko bago isinara ang pinto ng ambulan. Habang umaandar ang sasakyan patungong Batangas Medical Center sa gitna ng gabi, hawak ko ang aking tiyan, habang ang buhay ng aking anak ay nakatali sa isang napakmanipis na hibla. Sa loob ng delivery room ng Batangas Medical Center, napapalibutan ako ng mga doktor at nurse. Ang ilaw sa kisame ay napakaliwanag, habang ang patuloy na pag-andar ng monitor ng puso ng aking anak ay mabilis at hindi pantay. Mrs. Flores, kailangan nating magmadali, sabi ng OBGYN, habang pinawawalan ako ng pawis sa no. Mataas ang level ng gamot sa dugo mo, pero kailangan mo umire. Tumatangi ako sa pampatulog. Gusto kong maging gising. Gusto kong ako ang unang taong makikita ng aking anak kapag lumabas siya sa mundong ito. Sa kabila ng matinding sakit na pumupunit sa aking balakang at tiyan, ibinuhos ko ang lahat ng aking lakas. Ang bawat paghinga ko ay puno ng galit sa mga taong sumubok na sirain kami at muno ng pagmamahal sa sanggol na aking dinadala. Sa huling malakas na pag-ire, naramdaman ko ang paglabas ng aking anak. Ilang segundo ang lumipas na parang isang taon sa aking pandinig, hanggang sa umalingaw-ngaw sa buong malamig na silid ang malakas at malinaw na unang iyak ng aking baby boy. Buhay siya. Ligtas siya. At napakakas ng kanyang boses. Inilagay ng nurse ang maliit at mainit na katawan ng aking anak sa ibabaw ng aking dibdib. Ipinatong ko ang aking pisingi sa kanyang maliit na ulo habang hinahaplos ang kanyang likod. Maligayang pagdating sa mundo, Leo, ang pabulong kong panata sa aking anak habang tinititigan ang kanyang maliliit na daliri. Ako ang magiging pader at kalasag mo. Walang sinumang sarmiento ang makakakuha sa iyo mula sa akin. Tayong dalawa lamang. Walang ni isang luha ng panghihina ang pumatak sa aking mga mata. Ang natira sa aking puso ay purong bakal at pagprotekta. Samantala sa labas ng hallway ng delivery room, nagwawala si Nico habang sinusubukang pumasok. Umiiyak siya at nagmamakaawa sa mga guard na makita man lang ang kanyang bagong silang na anak. Ngunit bago pa man niya maidikit ang kanyang kamay sa pinto, humarang sa kanyang harapan si Ate Delgado kasama ang dalawang sheriff ng korte ng Batangas. Inabot ng abogado ang isang opisyal na dokumento sa dibdib ni Nico. Mr. Nico Sarmiento, malamig na pahayag ni Ate Delgado. Ito ay isang Temporary Protection Order o TPO na inalabas ng Regional Trial Court sa ilalim ng Republic Act 9262. Ipinagbabawas sa iyo at sa iyong ina ang paglapit sa loob ng 500 metro kay Mrs. Mayumi Flores at sa kanyang anak. Kapag humakbang ka pa ng isa patungo sa pintong yan, aarestuhin ka ng mga sheriff sa kasong Violation of Protection Order. Abogado ako, Delgado. Ang sigaw ni Nico habang nanlalabo ang mga mata sa luha. Asawa ko siya. Anak ko ang nasa loob ng silid na yan. Tinitigan siya ni Ate Delgado nang may matinding panghahamak. Dapat naisip mo yan bago mo pinabayaan ng ina mo na ikulong bantaan at lasunin ang asawa mo. Wala ka ng karapatan sa kanila. Nang mailipat ako sa aking private recovery room pagkalipas ng ilang oras habang payapang natutulog si Baby Leo sa aking tabi. Biglang pumasok sa silid si Bianca kasama ang isang kilalang pampublikong abogado ng pamilya Sarmiento. Tumingin sa akin si Bianca nang may galit at pang-aasar. Mayumi, huwag kang mag-alala. Nananalo ka na. May malalaking koneksyon si Tita Corazon sa Department of Social Welfare and Development. Gagamitin namin ang kapangyarihan ng pamilya para ideklara kang unfit mother dahil wala kang sapat na kita at walang suporta ng legal na asawa. Mula sa aking higaan,
Tiningnan ko si Bianca. Isang napakalamig at nakatatakot na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa aking mga labi. Tinitigan ko si Bianca at ang kanyang abogado habang nakatayo sila sa tabi ng aking higaan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kapalaluan. Akala nila ay madadala nila ako sa pananakot gamit ang pera at ang pangalan ng pamilya Sarmiento. Iniisip mo ba talaga, Bianca, na isang mahirap na walang kakayahan ang nahaharap mo ngayon? Malamig kong tanong habang itinuturo ko kay Jessa ang kulay itim na folder sa ibabaw ng cabinet. Kinuha ni Jessa ang folder at inabot ito sa akin. Dahan-dahan kong binuksan ang mga dokumento sa harap ng abogado ni Bianca. Ito ang audited financial statement ng Flores Botanicals International para sa huling 3 taon. Ang boses ko ay tahimik. Ngunit bawat numero na nakasulat doon ay parang sampal sa kanilang muka. Tinitingnan mo ako bilang isang simpleng tindera ng bulaklak sa bangketa. Ngunit hindi mo alam na ang kumpanya ko ang tambansang supplier ng mga luxury hotel sa Singapore, Dubai at Japan. Habang umaasa ka sa allowance ng pamilya Sarmiento at sa pera ng mga magulang mo, ako ay nagtatayo ng sarili kong imperyo nang walang tulong ng kahit sino. Namutla ang abogado ni Bianca habang binabasa ang mga bank certificate. Inilabas ko ang huling papel, isang trust fund certificate mula sa isang kilalang pambansang bangko. At para sa kaalaman mo, may nakahanda ng 50 milyong piso na irrevocable trust fund para sa aking anak na si Leo. Patuloy ko habang nakatitig sa nanginginig na mata ni Bianca. Kaya wag mo akong tatakutin gamit ang DSWD o ang pera ng mga Sarmiento. Mas mayaman pa ang anak ko kaysa sa bumababagsak ninyong negosyo. Nanginig ang mga labi ni Bianca. Hindi yan totoo. Gawa-gawa mo lang ang mga papel na yan. At may isa pa, ang aking munting ngiti ay naging napakalalim at napakalamig. Tungkol naman sa maliit na pilak na susi na itinago mo sa iyong handbag nang dumating ang mga pulis kahapon sa Batangas Rest House. Lalang namutla si Bianca. Parang nawala ng dugo ang kanyang buong muka. Ang susi na iyon ay para sa secret safety box ni Doña Corazon sa bangko. Malamig kong ibinunyag. Ang box kung saan pinalabas mo ang 5 milyong piso mula sa kumpanya ng mga Sarmiento gamit ang pekeng pirma ng aking biyenan upang bayaran ang baon sa utang na negosyo ng pamilya mo. Nakarating na sa mga autoridad ang audit report na yan ngayong umaga. Sa mismong sandaling iyon, itinulak ni Ate Delgado ang pinto ng aking silid. Sa labas ng kwarto, nakatayo ang 10 pambansang reporter mula sa malalaking telebisyon at pahayagan. Magandang umaga sa media, pahayag ni Ate Delgado habang nakatutok ang mga ilaw ng camera sa loob ng silid. Ipinapakita namin ngayon ang ebidensya ng embezzlement at qualified theft na ginawa ni Ms. Bianca Aragon kasama ang audio recording ng pagkidnap at pagtorture sa ating kilalang businesswoman na si Mrs. Mayumi Flores. Umiyak sa matinding takot at kahiya-hiya si Bianca sa harap ng mga kamera ng media. Lumapit ang 2 pulis at agad na pinusasan ang kanyang mga kamay. Inabot ko ang isang malinis na panyo mula sa aking mesa. At inabot ito sa nanginginig na kamay ni Bianca bago siya ilabas ng mga pulis. Gamitin mo yan, Bianca, pabulong kong sinabi sa kanyang tainga. Mas kailangan mo yan kaysa sa akin ngayon. Pagkaraan ng 2 araw, lumabas ako ng Batangas Medical Center. Hawak ko ang aking anak na si Leo, sa aking mga braso nakasuot ng eleganteng puting damit at napapalibutan ng aking sariling security team. Ang aking mukha sa mga pahayagan at balita ay hindi mukha ng isang biktima, kundi ng isang matagumpay at makapangyarihang ina. Sa malayo sa dulo ng parking lot, sa likod ng mga bakal na harang ng pulis, siya nakatayo si Nico. Gulo-gulo ang kanyang buhok. Mukhang pagod at nanlulumo. Ang kumpanya ng mga Sarmiento ay nagdeklara na ng bankruptcy dahil sa pagbawi ng mga foreign investors matapos lumabas ang balita sa media. Nakatitig si Nico sa amin ni Leo, isang lalaking nawala ng lahat dahil sa pagiging bulag sa kasalanan ng kanyang pamilya, habang ako ay naglalakad patungo sa aking bagong buhay nang hindi man lang siya nililingon. 3 buwan ang mabilis na lumipas matapos ang gulo sa ospital. Ang bagong headquarters ng Flores Botanicals International sa bayan ng Lian, Batangas ay puno ngayon ng amoy ng sariwang bulaklak at ng liwanag ng tagumpay.
Sa loob ng aking malawak na executive office, payapang natututog ang aking 3 buwang anak na si Leo sa kanyang wooden crib. Sa tabi niya ay si Aling Belen, ang lumang tagapagsilbi na umalis na rin sa pamilya Sarmiento at ngayon ay formal na pinuno ng aking household staff na may mataas na sweldo at buong respeto. Pumasok si Ate Delgado kasama ang isang lalaki. Ang lalaking pumasok ay si Nico. Ngunit wala na ang dating maayos na buhok, ang mamahaling suit, at ang arogansya ng isang tagapagmana ng Sarmiento Enterprise. Nakasuot lamang siya ng simpleng kamisa, mukhang pagod ang mga mata at may mga calluses ang mga kamay mula sa kanyang bagong trabaho bilang isang ordinaryong site engineer sa mga maliliit na konstruksyon. May hawak siyang isang simpleng laruang gawa sa kahoy na siya mismo ang nag-ukit para kay Leo. Mayumi, ang mahinang boses ni Nico habang nakatitig sa akin pagkatapos ay napatingin sa aming anak sa crib. Kumusta ka, napakalaki at napakaganda ng kumpanya mo? Tinitigan ko siya mula sa aking mesa. Walang galit sa aking dibdib, walang dalamhati at walang kahit anong pagnanais na maghigante. Ang natira lamang sa aking puso para sa kanya ay isang malawak at malamig na katahimikan. Mabuti kami ng anak ko, Nico, sagot ko sa isang formal at malinaw na tono. Lumapit si Nico ng 2 hakbang, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagmamakaawa at luha. Nawala na ang lahat sa akin, Mayumi. Ang pabulong niyang pahayag habang nanginginig ang kanyang boses. Nasa correctional institution na si Mama para sa kanyang hatol. Na-foreclose na ng bangko ang mansyon sa Tagaytay. Wala na ang kumpanya. Nagtatrabaho ako ngayon sa kalsada. Wala na akong maipagmamalaking yaman. Pero malaya na ako sa pamilya ko, Mayumi. Wala nang sasakit sa'yo. Pwede ba tayo magsimula ulit kahit sa maliit na bahay lang sa probinsya? Liligaya tayo kasama si Leo? Iniharap ko sa kanya ang 2 folder ng annulment documents na inihanda ng aking abogado. Inabot ko ang gawa niyang laruang kahoy at inilagay ito sa tabi ng crib ni Leo. Salamat sa laruan, Nico. Maganda ang pagkakagawa mo rito bilang ama. Kinuha ko ang aking pen at nang walang kahit anong pag-aalinlangan o pang-inginig ng kamay, inilagay ko ang aking buong lagda sa ilalim ng mga papel ng annulment. Dahan-dahan kong itinulak ang folder patungo sa kanyang harapan. Hindi ako nagagalit sa iyo, Nico. Ang aking boses ay napakatahimik at napakalalim na parang tubig sa ilalim ng gabi. Dahil ang galit ay para lamang sa taong may halaga pa sa puso ko. Para sa akin na yon, ikaw ay isang alaala na lang ng aking lumang pagkakamali. Malaya ka na sa akin at malaya na rin ako sa iyo. Napatitig si Nico sa aking lagda. Naintindihan niya ang ibig sabihin ng aking mga mata na kahit lumuhod siya sa aking harapan o maghirap siya sa buong buhay niya, hindi na kailanman mag-iiba ang aking desisyon. Ang pader na itinayo ko sa pagitan namin ay hindi na mabubuwag ng kahit anong luha. Inabot ko sa kanya ang hiwalay na legal paper para sa visitation rights. Maari mang bisitahin si Leo minsan sa 1 buwan sa pampublikong parke sa lungsod, kasama ang aking security team. Yun lamang ang karapatang maibibigay ko sa iyo bilang ama niya. Pumirma si Nico sa mga papel habang patuloy na pumapatak ang kanyang mga luha sa makinis na mahogany desk. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palabas ng aking silid, isang lalaking huli, na nang maunawaan ang tunay na halaga ng babaeng kanyang pinabayaan. Habang nagsasara ang salamin na pinto sa kanyang likod, bumukas ang malaking telebisyon sa dingding ng aking opisina para sa panggabing balita. Inyanunsyo ng news anchor ang 2 malaking balita ngayong gabi. Ang opisyal na pagkakahatol kay Doña Corazon Sarmiento ng 12 taong pagkabilanggo ng walanggang bail sa kasong kidnapping at fraud, at ang pagkakapili sa akin si Mayumi Flores bilang Bicol Calabarzon Businesswoman of the Year. Tiningnan ko ang aking anak na nagising at dahan-dahang ngumiti sa akin mula sa kanyang crib. Kinuha ko siya at inakap ng mahigpit habang ang liwanag ng araw ay sumisikat sa labas ng bintana. Nakatayo ako sa harap ng malaking salamin sa loob ng VIP dressing room ng Grand Ballroom sa Manila Hotel.
Ang aking suot ay isang modernong emerald green Filipiniana, ternong gawa sa habing pinya fabric na pinalamutian ng mga sariwang puting orkidya mula sa aking sariling bukid sa Batangas. Wala na ang maamong babae na dating nakatayo sa gilid ng mga piging ni Doña Corazon na palaging nakayuko at natatakot magkamali. Ang nakatayo ngayon sa salamin ay si Mayumi Flores, ang CEO at founder ng Flores Botanicals International. Nang lumabas ako patungo sa main hall, ang malakas na palakpakan at ang pagtuon ng mga ilaw ng kamera sa akin ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang mga mamahaling matrona at negosyante ng Hut pamilya sa Tagaytay at Maynila, mga taong dating tumatawag sa akin na hampas lupa at ayaw humawak sa aking kamay nung asawa pa ako ni Miko, ay naguunahang ngayon na lumapit sa akin. Mayumi, my dear, napakaganda mo ngayong gabi. Ang plastic na boses ng isa sa mga matalik na kaibigan ni Doña Corazon habang inilalapit ang kanyang mukha para sa beso. Matagal ko nang sinasabi kay Corazon noon na napakatalino mo talagang bata. Gusto ko sana mag-invest sa bagong expansion ng flower export mo sa Singapore. Tinitigan ko siya ng may napakatahimik at napakalangig na ngiti. Hindi ako nagpakita ng galit dahil ang galit ay tanda ng pagmamalasakit. Sa halip, ibinigay ko sa kanya ang formal na distansya ng isang taong hindi na maabot ng kanilang panggagamit. Salamat sa papuri, madam. Malamig kong sagot habang dahan-dahang iniatras ang aking kamay. Ngunit ang aming investment slots ay nakalaan lamang para sa mga kumpanyang may malinis na reputasyon at respeto sa karapatang pantao. Maaari kayong makipag-ugnayan sa aking sekretarya para sa iba pang detalye. Namutla ang matrona habang pinalilibutan ako ng aking sariling security team patungo sa presidential table. Nang tawagin ang aking pangalan bilang parangal sa Businesswoman of the Year, dahan-dahan akong umakyat sa entablado. Hawak ko ang mabigat na kristal na trofeo habang nakatitig sa daan-daang makapangyarihang tao sa buong bansa. Inilapit ko ang aking mukha sa mikropono. Ang aking boses ay naging malinaw, matatag at buong-buo sa buong ballroom. Wala pa sa ating kabataan, itinuro sa ating mga kababaihang Filipina na ang pagtitiis ay isang dakilang birtud, ang panimula ng aking talumpate na nagpatahimik sa buong silid. Tinuruan tayong manahimik sa gitna ng pang-aabuso, tanggapin ang kawalan ng respeto at magpakasakit sa ngalan ng tinatawag na utang na loob at pamilya. Ngunit ngayong gabi, nakatayo ako sa inyong harap upang sabihin na ang tunay na dignidad ay hindi matatagpuan sa pagiging martyr sa ilalim ng paa ng ibang tao. Tumingin ako sa gilid ng entablado. Doon sa may gilid ng mga crew at maintenance staff, nakatayo si Nico na nakasuot ng simpleng uniforme ng venue technicians. Nakatitig siya sa akin, habang ang mga luha ay pumapatak sa kanyang mga pisingi. At sa may pintuan ng exit, nakatayo si Bianca na nakalabas sa piyan sa walang nag-aabal lang makipag-usap sa kanya habang nakatitig ng may matinding ingit at kahiyahya sa aking tagumpay. Ang tunay na dangal ng isang babae, patuloy ko habang itinataas ko ang aking trofeo, ay ang lakas ng loob na tumayo mula sa pagkakalugmok, magtayo ng sariling pangalan gamit ang sariling pawis at protektahan ang kanyang mga anak ng walang takot. Para ito sa bawat inang Filipina na pinilit na patahimikin, ngunit piniling lumaban at manalo. Ang buong ballroom ay tumayo at nagbigay ng isang mahabang standing ovation. Ang palakpakan at paghangga ng mga tao ay parang bagyong dumagundong sa buong silid. Bumaba ako sa entablado ng may buong karangalan. Nilagpasan ko ang lugar kung saan nakatayo si Nico, na sinusubukang humakbang ng kaunti patungo sa akin. Hindi ko pinalihis ang aking paningin. Ang aking mga hakbang ay patuloy na nakatutok sa pinto patungo sa aking sasakyan, patungo sa aking anak na si Leo na naghihintay sa akin sa bahay. Iniwan ko ang lumang lipunan ng mga sarmiento sa aking likuran at tuluyan ang pumasok sa maliwanag na bukas na ako mismo ang nagtayo. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Sa gitna ng malawak at makulay na bukid ng mga bulaklak sa Lian, Batangas opisyal, kung binuksan ang Kababaihang Flores Center, isang pasilidad at pundasyon na nagbibigay ng libreng tulong legal, ligtas, na tirahan at pangkabuhayan para sa mga solong ina
at mga kababaihang naging biktima ng domestic abuse at pang-aabuso sa lipunan. Si Aling Belen na ngayon ang namumuno sa community welfare ng pundasyon habang si Jessa naman ang formal na Chief Logistics Officer ng aming flower exports. Ang dalawang babaeng dating tinatakot at inaapi sa mansyon ng mga Sarmiento ay mga malaya at makapangyarihang pinuno na rin layon sa aking kumpanya. Sa gitna ng ginagawang skills training para sa mga bagong kasapi ng pundasyon, lumapit ako sa isang batang solong, ina na nanginginig ang kamay habang humahawak sa shears ng bulaklak. Inabot ko ang kanyang kamay habang hawak ko sa aking kabilang bisig ang aking halos 1 taong gulang na anak na si Leo. Huwag kang matakot. Ang malambot, ngunit matatag kong sinabi sa kanya habang tinutulungan siyang gupitin ang tangkay ng puting orkidya. Ang bawat bulaklak ay may sariling panahon ng pagyusbong. Kahit gaano katindi ang bagyong dumaan sa iyong buhay, basta't malalim at matatag ang iyong ugat, sisikat at sisikat ang araw para sa iyo. Umiyak sa pasasalamat ang batang ina. Sa bawat babaeng natutulungan ko na tumayo sa sarili nilang mga paa, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng aking tagumpay. Ang aking pagbangon ay hindi lamang para sa aking sarili, kundi para maging ilaw sa iba. Lumapit sa akin si Ate Delgado habang hawak ang isang opisyal na legal na dokumento mula sa Maynila. Mrs. Flores, pahayag ng aking abogado. Isang sulat mula sa abogado ni Nico. Binuksan ko ang dokumento. Ito ay isang formal na voluntary waiver of parental rights at visitation rights na nilagdaan ni Nico. Kasama rito ang isang maikling sulat kamay na mensahe mula sa kanya. Mayumi, nakikita ko sa mga balita. Ang ganda at kapayapaan ng buhay ninyo ni Leo. Ang pangalan ng mga Sarmiento at ang aking mga pagkakamali ay magiging marka lamang ng sakit sa kanyang malinis na hinaharap. Ibinibigay ko sa iyo ang buong karapatan sa aming anak. Hindi ko na kailanman giguluhin ang inyong mundo. Salamat sa pagpapakita sa akin kung paano ang magmahal ng may karangalan kahit huli na ang lahat para sa akin. Binasa ko ang sulat ng may napakatahimik na puso. Tumango ako kay Ate Delgado at formal na nilagdaan ang pagtanggap sa waiver. Wala nang naiwang kahit anong tali sa pagitan namin. Si Nico ay tuluyan ng naging bahagi ng nakaraan na hindi na makakabalik pa. Ngunit bago matapos ang hapon, isang opisyal na koreo mula sa Bureau of Corrections sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong ang inabot sa akin ni Jessa. Ayon sa ulat ng doktor ng bilangguan, si Doña Corazon Sarmiento ay nagkaroon ng malubhang komplikasyon sa puso dahil sa matinding hypertension habang nagsisilbi ng kanyang 12 taong hatol sa kulungan. Ililipat siya sa infirmary para sa isang napakataas na risk na operasyon. Humingi ang dating biyenan ng isang huling kahilingan sa pamunuan ng bilangguan, ang makita ako at ang kanyang apo na si Leo sa huling pagkakataon bago siya ipasok sa operating room. Inilapab ko ang sulat sa aking mesa at tiningnan ang malawak na bukid ng mga bulaklak sa labas habang ang hangin ng hapon ay dahan-dahang umiihip. Pumasok ako sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong na nakasuot ng simpleng puting linen blazer at eleganteng pantalon. Ang aking anak na si Leo ay iniwan ko sa loob ng aming sasakyan sa ilalim ng pangangalaga ni Jessa Ate Delgado at ng aking security team. Hindi ko kailanman hahayaang maidikit ang munting kamay ng aking anak sa malamig at madilim na pader ng bilangguan. Nang pumasok ako sa silid ng infirmary, ang amoy ng gamot at ang patuloy na tunog ng monitor ng puso ang sumalubong sa akin. Sa ibabaw ng makitid na kama ng ospital ay nakahiga si Doña Corazon Sarmiento. Wala na ang dating haughty matriarch na nakasuot ng mamahaling alahas at seda. Ang nakahiga sa aking harap ay isang matandang babae na payat mabilis ang paghinga pumuti, na ang buhok at nakakabit sa iba't ibang tubo ng medisina. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkatalo at pagsisi. Dahan-dahang itinagilid ni Doña Corazon ang kanyang ulo. At nakita ako na nakatayo sa tabi ng pinto isang babaeng nakatayo ng may buong karangalan at lakas. Mayumi! Ang paos at nanginginig na boses ng aking biyenan habang umaagos ang luha sa kanyang namumutlang pisingi. Tumating ka! Nasaan ang apo ko? Nasaan si Leo? Pakiusap! Dalhin mo rito ang apo ko kahit isang beses lang bago ako ipasok sa operating room.
Nakatayo lamang ako sa aking kinaroroonan. 2 hakbang ang distansya mula sa kanyang kama. Walang galit sa aking mukha, walang panlulumo, at walang kahit anong pagnanais na makipagtalo. Dahan-dahan kong inilapag sa mesa sa tabi ng kanyang monitor ng puso ang isang solong sariwang puting orky, diyan na pinitas ko mula sa aking sariling bukid na yung umaga. Hindi ko dinala si Leo rito, Doña Corazon. Ang aking boses ay napakatahimik, napakalinaw, at walang kahit anong alanganin. At hindi ko kailanman papayagang ang unang alaala ng aking anak sa iyo ay ang dilim ng silid na ito at ang mabigat na marka ng iyong mga kasalanan. Umiyak ng mas malakas ang matanda. Ipinagkakait mo ba sa akin ang apo ko galit? Ka pa rin ba sa akin, Pin? Urusahan mo ba ako sa aking mga nagawa? Tinitigan ko siya sa kanyang mga mata nang may ganap na kapayapaan sa aking kaluluwa. Hindi ako galit sa iyo, Doña Corazon, malamig kong sagot. Pinapatawad kita. Pinapatawad kita hindi dahil karapat-dapat ka sa kapatawaran, kundi dahil ayaw kong magbitbit ng kahit anong dumi ng put o galit para sa iyo sa aking puso. Ang kapatawaran ko ay para sa aking sariling kapayapaan at para sa malinis na hinaharap ng aking anak. Natigilan si Doña Corazon. Sa mismong sandaling yon, naintindihan niya ang pinakamatinding parusa sa kanyang buhay. Ang malaman na ang kanyang dating inaaping menor na dinala niya sa dusa ay hindi na siya kinapuputan dahil wala na siyang kahit anong halaga sa buhay nito. Siya ay tuluyan ng naging walang katuturan. Mabuhay ka ng maayos matapos ang iyong operasyon. Ang huling salitang ibinulong ko habang dahan-dahan kong itinatalikod ang aking katawan. Naglakad ako palabas ng infirmary nang hindi man lang nililingon ang kanyang mga iyak. Ang pinto ng silid ay dahan-dahang nagsara sa aking likuran pormal at permanenteng nagsasara sa huling kabanata ng aking nakaraan. Lumabas ako ng matataas na bakal na gate ng bilangguan patungo sa liwanag ng araw. Kinuha ko si Leo mula sa sasakyan at inakap ng mahigpit ang aking anak sa aking dibdib. Ang hangin ay sariwa, ang langit ay bukas, at ang aming buhay ay buong-buo na. 5 taon ang mabilis na lumipas, na parang isang panaginip sa ilalim ng gabi. Nakatayo ako sa gitna ng malawak at namumulaklak na bukid ng mga puting liryo at orkidya sa aming farm sa Batangas, habang ang unang sikat ng araw ay dahan-dahang nagbibigay ng gintong kulay sa hamog sa mga talulot ng bulaklak. Ang hangin ng umaga ay napakasariwa, walang bakas ng usok o bigat ng nakaraan. Mula sa malayo narinig ko ang masayang tawa ng aking 5 taong gulang na anak na si Leo. Tumatakbo siya sa pagitan ng mga hana ay ng mga bulaklak kasama si Jessa, habang si Aling Belen ay nakangiting nakatanaw sa kanila mula sa balkona ay ng aming simpleng ngunit eleganteng bahay. Si Leo ay lungalaking malusog matalino at may malinis na puso, isang bata na hindi kailanman nakaramdam ng dilim ng put o takot. Marami sa aking mga kaibigan at kasamahan sa negosyo ang nagtatanong sa akin kung napatawad ko na ba ang pamilya Sarmiento matapos ang lahat ng kanilang ginawa. Ang aking sagot ay palaging simple. Oo, pinatawad ko na sila. 2 taon na ang nakalipas nang payapang pumanaw si Doña Corazon sa infirmary ng bilangguan dahil sa kanyang sakit. At si Nico naman ay patuloy na nagtatrabaho ng tahimik sa malalayong probinsya ng bansa. Pinatawad ko sila hindi dahil karapat-dapat sila sa aking pag-unawa, kundi dahil ang aking puso ay masyadong mahalaga upang maging imbakan ng kanilang mga kasalanan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa nakaraan o pagpapahintulot sa mga taong sumira sa iyo na pumasok muli sa iyong buhay. Ang tunay na pagpapatawad ay ang pagputol ng huling tanikala ng galit upang ang kanilang mga pangalan ay hindi na magkaroon ng kahit anong kapangyarihan sa iyong isip. Sila ay naging parang mga tuyong dahon na dinala ng hangin, wala ng halaga, wala ng bigat. Ngayong gabi, kung meron mang isang aral na nais kong iwanan sa bawat babaeng nakikinig sa aking kwento, ito ay ang katotohanan na ang pagtitiis ng walang hanggan ay hindi kailanman magiging patunay ng pag-ibig. Ang pagiging martyr sa harap ng pang-aabuso at kawalan ng respeto ay hindi kabayanihan, kundi isang dahan-dahang pagpatay sa sariling pagkatao. Ang isang tunay at matatag na Filipina
ay hindi kailanman dapat matakot na tumayo ng mag-isa. Ang tunay na yaman at karangalan ay hindi ibinibigay ng isang sikat na pangalan o ng yaman ng ibang tao. Ito ay binuo gamit ang sarili mong sipagprotektado ng iyong talino at pinatunayan ng iyong malinis na danggal. Tumakbo si Leo patungo sa aking kinaroroonan habang may hawak na isang solong dilaw na bulaklak ng dahlia. Ibinigay niya ito sa aking kamay bago yumakap sa aking binti. Nanay, tingnan mo po para sa'yo. Ang masayang sabi ng aking anak habang nakatitig sa akin ang kanyang malalaki at malilinis na mata. Binuhat ko si Leo at hinalikan ang kanyang pisingi. Tumingin ako sa abot-tanaw kung saan ang araw ay tuluyan ng sumikat, nagbibigay ng liwanag sa buong lupain ng Batangas. Ako si Mayumi Flores, at ito ang aking ganap na kalayaan, ang aking kapayapaan at ang aking bagong umaga.